Ito si Cybertrike. Nag-iisang tri-wheeler sa buong mundo na may elevator. Automatic ang dingding at bubong kung saan tumataas at bumababa sa pindot lang ng buton. Ipapakita ko ang proseso mula umpisa hanggang madala ko na ito sa kalsada. Gagawin ko simple ang komplikado at magugulat kayo kung paano ko lang ito binuo. Magiging automatic yung bubong natin. Hindi siya bantay. Isasama ko kayo sa bawat aberya. Sasaban! Uy, pumutok! Hanggang masolusyonan na ang mga problema. Samahan niyo ako mag-transform ng trike na ito mula sa ganitong itsura Hanggang maging ganito na siya. Pag pinindot ko tong app, kailangan umakit na to. In 3, 2, 1. Nagsimula ang Tricycle Diaries sa isang nabubulok na tricycle na nakaparada sa garahe ng magulang ko. Matapos ang 1.5 taon sa kalsada, gamit ang tricycle naming luma, may dumating sa aming biyaya. Ilang taong muli ang lumipas at marami-rami na rin kami napuntahan. Kahit sobrang simple ang tulugan at setup ay tolda lang, kahit paano napagtsatsagaan. Hindi na gaanong pansin ang kakulangan dahil solid naman yung mga lugar at karanasan. Yeah! Pero putz! Sa wakas, masisimulan ko na rin ang pagbuo ng Tricycle House 2.0. Simple lang ang goals, makagawa ng tricycle camper na mala Tesla ang hulma, matapos ito under 30 days, at makapag-camp sa araw ng ating anibersaryo. Start na tayo. This is the day 1. First day ngayon ng build natin. Ang unang hakbang sa pagbuo ng tricycle camper bago ayusin ay sirain. Tinanggal ko lahat ng side panel sa tailgate dahil kailangan ko magbuo ng panibagong dingding. Nakakahinayang talaga ang mga bakal, pero mamaya ipapakita ko yung buong plano at kung bakit hindi ko na sila masasalba. And just like that, tanggal na siya. Makeshift lang to. Kumbaga para lang ma-picture ko, ma-imagine ko yung magiging pinaka-itsura. Dito yung toilet, dyan merong galon ng tubig, doon may lalagyan ng ref. Ito yung sofa na nakikila yan na magiging kama. Matagal kong pinagplanuhan ng disenyo. Paano pagkakasahin ng isang bahay ng sakto? At matapos ang ilang buwang metikulosong pag-aareglo, detalyado hanggang huling numero, nakabuo ako ng plano. Ang gamit kong tri-wheel ay Bajaj Maxima Cargo. Meron itong 236cc, kaya mas malaki kaysa ordinaryong motorsiklo. Kaso nung nagre-research ako ano magiging itsura ng camper kung ilalagay sa Bajaj Maxima tri-wheeler, napansin ko medyo may kataasan, medyo nakakaalangan sa biyaheng malayuan. Mataas talaga siya, no? Kaya ang naisip kong solusyon, umaakyat at bumababa na bubong. Ito yung mga original na sukat natin, tinapal na natin dito. Pag umaandar, nakababa siya at nakataas naman pag nakaparada. Matapos kong pinal na pinag-aralan ng mga aspetong komplikado, pinawel ko na ang kaha sa tropa. At matapos ang 4 na araw, ito na ang resulta. Mukha lang simple pero may laro ang kaha na to. Naitataas at naibababa ko na. Mano-mano lang muna pero magiging automatic din ito mamaya. Day 6 na ating pag-build. Kompleto na yung frame niya, as you guys can see. Sobrang proportion yung itsura niya. Inakit lang namin dito, inakit lang namin muna dito sa taas. So ang sunod natin na step, magwo-wall na tayo. Sa ganitong pacing, mukhang right on schedule ako matapos. Pero mababagong lahat to dahil sa hindi ko inaasahang pangyayari. Lumabas lang muna ako para tumakbo ng mga materials. Wala ba akong nararamdaman na parang extra weight niya? Supplieran tayo. Ito lang ang kaisa-isang wood material na gagamitin ko para di bumigat ang timbang at makaiwas sa pagkakamaligo dun sa unang tricycle okay, so camper. natirikan kami ngayon, hinihila nitong kotse, yung trike house namin, tingnan ko kaya. Ilang beses na kami natirikan sa daan. Subukan na ilang hilahin. Dahil si Magic Trike ay may kabigatan. Bago kasi naging camper van, ito ay nakadesign na tindahan. Kaya ang bigat ay di gaano na pagtuunan. Pero kay Cybertrike, ang timbang ang nasa taas ng listahan. Kaya masusi kong pinag-aralan ang mga materyales na pinakamagagaan. Fiberglass, aluminum, styrofoam, at ang nanalo sa akin, aluminum. Kaso nung naghahanap na ako sa aming bayan, may aluminum kayo na flat sheet ka? May flat sheet kayo na aluminum? Flat sheet? Aluminum na flat sheet? Wala. Flat sheet na aluminum? parang pang container man. Wala. Kanina pa ako naghahanap, wala akong makakita ng flat sheet. Wala po dito talaga niya. Kailan na tayong hanap, wala talaga. Baka dumayo tayo ng malayo-layong lugar. Nasa Manila kami ngayon.
ngayon para tumingin ng materials na gagamitin namin. Dito kompleto sila ng mga gamit. Dito nakakuha ako ng mailap na aluminum flat sheet, pati na rin mga bintana. Pagkatapos ko magpaturo ng tips sa magic adhesive na gagamitin ko, bumalik na kami sa probinsya. Nakapamili na kami ng mga materyales. Papaship na lang namin siya papunta ng Bicol. Kaso pagdating ng Bicol, Umuulan na naman, so kailangan na natin mapuntahan yung mga materyales doon para makuha natin. Kinakabahan ako pag nagdire-diretso to, tataas lalo yung tubig. dumating na yung mga materyales galing Maynila. Pero tiyempo namang may baha. At eto, natrap na ako. Lalim na dito. Nakahanap ako ng ibang ruta. Okay naman. Okay. Ngayong alam niyo na kung gaano ako pinahirapan ng materyales na to, tara-taratin na natin gumawa ng dingding. So this is it, moment of truth na to. Dito magkakaalaman kung uubre yung plano ko na walang rivet. Ito na yung sobrang simple kong proseso. Walang kahit anong rivet or tornilyo. Okay, 1-0. Ayan siya, hindi siya nalalaglag. Kahit na walang rivet, ayan, dumikit siya. Meron na tayo unang dingding. Dahil sa napakagaan lang ng aluminum sheet, kayang-kaya na ng magic kong pandikit. Ang tawag dito ay polyurethane adhesive. Waterproof, flexible at good rin sa high heat. Kailangan lang lihain ng panels at bakal para mas makapit. Importante rin na walang dumi yung pagkakabitan. Hindi ba mainit? Yan ang isa sa pinakamadalas na tanong sa amin tungkol sa tricycle house. Ang totoo, hindi na oo. Hindi dahil insulated at may proper ventilation ito. At oo naman tuwing tanghaling tapat at saradong-sarado. Ang van life hack namin, bukas lahat ng bintana at pumarada sa may lilim. Pero kay Cybertrike, hindi na pwede ang insulator ng pipitsugin. XPS foam ang aking gagamitin kaso Insulation day na tayo ngayon. Hindi pa rin dumarating yung foam board kasi supposedly XPS foam board yung gagamitin kong pang insulate dito. So ito na lang muna yung gagamitin ko. Hindi na tayo pwedeng madali ng madali. Kailangan natin bumiyahe papuntang to the moon. Skirt, skirt! sinubukan ko na magbuga pero Wala. Take 2. sinimulan ko sana sa mga kanto para maganda ang pagkakaselyo pero ayaw dumikit. Kaya ang binugahan ko na lang yung mga singit-singit. At ito, sinubukan ko pa ulit. Sa ibaba ko naman sisimulan. Panandalian, akala ko all good na. Pero natatanggal Bigo talaga. tayo sa plano natin. Kinabukasan matigas na sana siya. Ang ganda sana talaga niya. High density, napakarami, kumbaga puno. Kaso nga lang, yung problema natin, hindi siya dumidikit. Tinanggal ko na lang ulit yung spray foam. At hihintayin ko na lang dumating yung XPS. Day 12. Pang isang dosena araw na natin yung araw. So, ang gagawin natin today, pinto, bubong, at saka bintana. Ganun lang rin kasimple ang pagkabit ko ng bubong. Polyurethane ang gamit. Pero yung mga kanto dito, baka lagyan ko na ng rivet. Isinunod ko naman ang mga pintuan. Mga. Dahil ang gagawin ko ay hindi lang isa. Hindi lang dalawa, kundi 3 pinto. May kinalaman ito sa kakaiba nating disenyo na umaangat at bumababa na bubong. Pinto na tayo. Sa likod, pinaweld ko ng bisagra. Dahil baka pag-rivet lang hindi kaya. Okay na yung ating mga pinto. At ito naman yung mas malaki nating pinto. Okay, day 14. Eksaktong 2 weeks na. 2 linggo na lang na natitira. Yakang-yaka naman matapos agad to, huwag lang magka-aberya. Pero ito na nga, right on cue. Nang ikakabit ko na ang pang waterproofing ng mga goma, may napansin akong problema. Sabi to. Minor lang naman kaya nasolusyonan ko rin kaagad. Nagtabas na ulit ako ng mga flat sheet para makompleto na ang balat ng ating camper. Kompleto na yung ating panlagay sa back door. Ito yung mga sinasabi ko, pag walang mask. Kinabit ko na ang pinakahuling panel ng puzzle. Tatanggalin na natin itong sticker niya. Kumbaga sa regalo, tinatanggal na natin yung balot. Wow! Nilinis ko na ulit yung mga kanto at liha para malagyan ko naman ng trim. Sabitan natin to. Ang pinili ko ay itim para may angas. Kailangan yung kulay ay magka-contrast. At itong dugtungan, lalagyan ko rin ng trim. Dagdag design at most importantly, pang waterproofing.
malaking moment to. Monumental to para sa tricycle natin. Napakarami natin kinuha race back team. So ano ba? Yan. Mga dati na natin kinukuha race back to pag may mga aberya. So ngayon, iaakit na natin for the first time. So, makikita na natin yung pinaka-itsura niya na nakasakay dito sa tricycle. Hindi natin makita. Sasabit! Sa lahat ng pagsasabitan ay host pa ng gasolina. Dito yung patungan, malayo. Angat! Konting adjustment at na-align din namin siya. Last step, kailangan ko lang tabasan itong panel na sobra. Pagkatanggal ng balot, ayan, lumitaw na yung hugis na mala Tesla. Next step natin, lalagyan na natin ng mga trim tong gilid. At dahil para may kulang pa sa kanyang itsura, dadagdagan ko rin ng accent para lumabas yung mga linya. Pagkatapos ko magprovisyon ng mga pinto, tinuloy ko na magbutas ng mga paglalagyan ng bintana. 4 lahat to para presko. Pangalawa. Pangatlo. At ito huli na. Day 23. Ang goal natin for today, mailagay ko ng mga bintana. Isang araw na lang ang natitira at yung target finish date ay bukas na. Kaya triple time ako sa paggawa. Rivet, barena, rivet, barena, more rivet at more barena. At sa wakas, So ito na, this is the moment. May kukumpleto ko na yung sasakyan. may aakit na siya. At kung nagtataka pala kayo bakit tumalo ng petsa, yun ay dahil ang aluminum shelf ay isang buong linggo ko ginawa. Kasi sablay yung kinat ko na aluminum na. Sabihin na lang natin na hindi siya pang beginner dahil nakailang trial and error ang sinapit ko dito. Pang 5 araw na tong cabinet na to. Saka ko na ipapakita sa part 2. Inakit na namin ang bubong at Teka. Dahan-dahan. Makikita niyo, dito na yung bubong. Heto na nga ang problema. Hindi namin maisaklob yung bubong dahil Sumasabit yung ating lock ng bintana. Ay, sumasabit to. hindi ko na pwedeng ma-adjust yung frame ng kaha. So tatanggalin muna natin itong mga lock, saka natin gagawa ng paraan. Sa nakalipas na 3 taon sa araw ng mga puso, nagva-van life palagi ako. Solo, may kasama, malungkot man o masaya. Hindi pa nabali ang tradisyon ko sa kalsada. Pebrero 14, anibersaryo ng Tricycle Diaries. Ang nakatakdang araw sana para sa una kong biyahe. Kaso sa dami ng mga kailangan tapusin, hindi ko na sigurado kung yung tradisyon ay magagawa ko pa rin. Day 24. Sobrang big day ito para sa Tricycle Diaries. Ito yung nakaset sana na day na babiyahin na ako. Tinawag ko yung ating race back. Gumagawa na siya sa loob. So ngayon nagrarat-rat tayo, binibilisan natin. So ngayon ang ating goal, makabit na natin yung actuators, yung mechanism niya para umakyat saka bumaba yung bubong. So ito, rat-ratin na natin. Kailangan natin matapos to. Let's go! Ano ba ito? Paano ba alisin itong po? Hindi na alis yung mga handprints. Ngayon susubukan kong i-buffing. Hopefully, makuha siya ng buffing. Failed yung ating ginagawang pag-buff dito. Wala rin eh. Meron tayong plot twist. Kasi minano-mano ko. Kasi gumanda na siya. Puta. Supplieran, magsusupplieran ako para maipang-camp ko na tonight. Let's go. Bumili na ako ng wire para panlinya ko mamaya sa roof lift. Saka food stock para may baon ako sa camping mamaya. Pagdating ko ay saktong patapos ng i-weld ni August ang mekanismo. Lilingayan na natin ng wire, susubukan na natin paakitin. Dahil magkapareho ang kulay ng wire, medyo nakakalito kung alin yung positive at negative sa pagdudugtong ko. Okay, last ball. Huli na to na lilingayan natin. At magiging dahilan to mamaya para sa isang major na aberya ng ating build. Okay. Sa ika-24 araw natin sa paggawa, ito na yung biggest day. Kasi dito na namin malalaman yung konsepto natin na umaangat na bubong. Kung naisabuhay ba natin, kung nagawa natin. Hindi ko pa na-try to, sabay-sabay natin na makikita kung uubra. Pag pinindot ko tong up, kailangan umakyat na to. In 3, 2, 1,
This is the day 1. First day ngayon ng build natin. Day 6 na natin pag-build. 1 week na. Day 8. Doon sa ginagawa natin sa effort. Teka muna saglit. Meron pa akong hindi nababanggit. Sa pang-8 araw ko ng paggawa, kami ng co-pilot ko ay hindi na magkasama. Umuwi muna siya ng kanilang probinsya. Day 9, day 10, day 12. Ang isang At naiwan ako gumagalaw mag-isa. Day 14. Kaya hindi ako makadiretso ng trabaho at nakagawa lang ako sa may mga bilog sa kalendaryo. Day 15. Day 16 na ating camper build. Day 18. Day Pero nagpatuloy lang ako hanggang sa dumating na yung araw na pinakahihintay ko. Day 24. Kailangan umakyat na to. Positive, negative. Nag-tap lang muna ako ng kuryente sa baterya. Nakakonekta naman yung baterya sa switch kong ginawa. Pinindot ko to, dapat umakyat na siya. In 3, 2, 1. Wala. Baba, subukan natin down. Oh my goodness! Ay, ito na siya, bro. Agad din naputo ng selebrasyon ko dahil Para may sinasabitan ah. at nang troubleshoot ko yung problema, ito yung aking nakita. Halos na 0-0 yung allowance natin. Wala halos wiggle room. Papakita ko sa inyo yung nangyari dito. Dikit na dikit to. Gas-gas to. Gas-gas to. May mga sinasabitan ng mga panels. May mga kailangan tayong i-adjust pa para mapulido to. Kaso sa limitadong oras, yung problema kailangan ko kaagad maresolba. So, ang solusyon na nakakita namin is lagyan natin ng drawer guide para umalign siya. Sana gumana. Pero hindi doon natapos ang aberya. Sabi nila pag tinamaan ka raw ng malas, 3 sunod-sunod na bera. Dahil nung kinakabitan ko na ng wireless remote control ng bubong, nangyari na ang pangalawa. So, hindi ka ba natatry to? Uy, pumutok! Napagbaliktad ko ang linya. Kaya ito, yung switch natin back to mano-mano. At yung problema pangatlo, asan ka mo? Hindi ko na isara. So, nung binababa, hindi napansin na kinakain na to. So, na-UP na siya, na-UP na to. Ang totoo, medyo frustrated na ako sa puntong to. Sunod-sunod na kaletsihan na nangyari bago pa ako makaalis. Pero syempre, sa mga challenges na kagaya nito, hindi tayo papatalo. Tuloy tayo, show must go on. Mamaya ipapakita ko ang sobrang simpleng mekanismo ng roof elevator na to. Okay, crunch time, crunch time. Matapos na to, ito na yung ilalagay ko. Nagkarga na ako ng mga camping gears. Nag-imbita rin sana ako ng tropa, pero dahil Valentine's Day ngayon, di na ako masyadong maasang may makakapunta. At eto na, unang moment namin sa kalsada. And salamin, how good? Looking good? Ito na yung pangalawang tricycle camper natin. Hindi ko pa maramdaman yung bigat niya. Woo! First ever na camp natin. Maiden voyage ni Cybertrike. So, dito ako ngayon, nagbabahay-bahayan muna ako rito. As you guys can see, sobrang bare bones pa talaga to. Walang-wala pa yung loob, hindi pa nabihisan. So, this is actually pangalawang beses ko na mag-isa sa anniversary ng Tricycle Diaries. So, ang plan for today is to just chill. I-enjoy ko kasi na-miss ko yung lumabas, na-miss ko mag-camp, na-miss ko mag-van life. And na-miss ko rin i-share yung ganitong experiences sa inyo. Simulan na natin ng gabi. Sabi ko namin nakalimutan ako. Yung aircon na niratrat ko kanina, hindi nadala. Pero yung ulam, syempre, hindi pwede makalimutan. So ito ngayon, T-bone lang ako. As usual, ganito na yung tradisyon ko tuwing may special na okasyon. T-bone tayo palagi. Tahimik ko nang idinaos ang munting selebrasyon at nagmuni-muni na lang sa nakalipas na 3 taon. Magpapahinga na sana ako pagkakain nang may narinig akong ingay papalapit sa akin. Puta! Wait lang, may bisita tayo! May bisita tayo! Gagi! Gagi, lapit na dala sila picture. So, hindi tayo solo ngayong gabi. Meron dumating na resback. Yun naman! At yung tropa, nagtawag pa ng iba nilang kakilala. Tricycle camping. Ayan, 2 tricycle. Tricycle. Tuk-tuk. Lahat mga single. Oo nga, no? Ay, teka lang. Hindi pa tayo sigurado dyan. Kaya yun, lupit ng entrance na itong mga to. Nakaka-emo yung buwan! Hindi tumigil.
Tigilan ko na. Ball with a chain. Now you wanna act like you don't know me. You know it ain't easy where we came from. Ang dami pala natin! Salamat. Goodbye. Happy 3 years. Change my mind because I can't change you. Rain, snow, shine, you know I came right through. Makes sense, I can't put no chain on you. Pero uminom ka dati. Chain on. Bad boy ng buwan yan. Isang lagok lang bandana rin. Tapos may dalawang uling dito. Nag-aamok na. Ingat. Basta sila. Libot na 12:58. Alauna na. First na tulog ko rito sa tricycle na to. Hopefully, makatulog ako. Latag na tayo ng kama. Inaasahan ko masarap-sarap yung tulog ko dahil napasyat na ng konti. Pero doon ako nagkakamali. May sitwasyon tayo ngayon. Ang oras na ngayon 19, magto 2:30 na. Kanina pa ako nahiga, 1:30. Pero nang binababa ko na itong bubong, nagkaroon ng problema. Hindi siya pantay. Mababa dito, malaki dito. Ito yung dahilan ba't hindi siya nagsabay-sabay. Sumabit dito kanina. Kaya kita nyo, hindi siya pantay, tagilid. Sinaga ko itaas baba, pulgada kada pulgada. Inisa-isa ko ang tanggal kabit ng linya hanggang pumantay lahat sila. Buti na lang, basic lang ang mekanismo nito. So paano ko nga ba ito binuo? Moment of truth. Ito yung pinakapuso na itong disenyo natin. Ito kasi yung parang mekanismo niya. Linear actuator ang tawag dito. Ikakabit lang natin sa 12 volts DC na linya. Nakakabahan ako So ito, gumana siya. So magiging automatic yung bubong natin. At para naman mabaliktad ang takbo niya, Sa negative na. Ito naman na positive, napunta sa negative. Kung negative, mapupunta sa positive para umatras. 1,500 Newton ang kapasidad nito o katumbas ng 152 kilo. Nung natest ko nang gumana yung unang pares, Positive! Yes! saka na ako bumili ng karagdagan dahil yung presyo nito medyo may kamahalan. Tested ko na yung apat at sabay-sabay sila. Naglinya na rin ako ng switch para di ko na kailangan magpalit ng polarity para sa baba at taas na mekanismo. At kagabi nga, nagprovision na ako ng plug para sa DC. Para hindi ko na kailangan sa baterya mag-tap ng kuryente. Kaya ito, konting tiyaga lang at maraming pasensya na ayos ko din ang linya. Okay, na-align ko na lahat. Bali ginawa ko yun, isa-isa ko. Ngayon napantay ko na. Mag-aalas stress na. Hopefully, mababa ko na ng sabay-sabay. Makikita natin ang tunay na kapasidad nito bukas ng baga. Pero sa ngayon, kailangan ko na talaga magpahinga. 3:21. What a first day of camping Cybertrike. Good night. Fam, here it is. Cybertrike at ang bubong nitong may elevator. Marami akong natutunan sa proyektong ito. Hindi lang tungkol sa pag-build o pagbuo, kundi pati na rin sa sarili. At yun ay kahit ang goal ay mukhang imposible, ibaling mo lang ang atensyon sa bawat hakbang at huwag sa tarik ng pupuntahan. Isang araw magugulat ka na lang at makikita na ang resulta ng pinagpaguran. Kaya i-celebrate natin ang maliliit na tagumpay kahit mag-isa. Pero mas mainam pa rin at gumagaan pag may kasama. Dahil ika nga sa unang tricycle camper, happiness is only real when shared.